message. Sabi ni Abraham Lincoln, no one is poor who has a godly mother. Ulitin ko wala daw mahirap pag ang nanay niya ay makadiyos. Yun ang sabi ni Abraham Lincoln. And I don't know if you would agree, pero yun ang sabi niya dahil yun ang napansin niya. Wala raw mahirap na, na anak na merong nanay na makadiyos. Amen? At yun ang sabi rin ng Proverbs 31:30. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Sa Tagalog, mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Naniniwala po ba kayo dyan? Amen, di ba? Kasi bakit? Sa panahon naman talaga ngayon, napakarami ng nanay na magaganda. Aminin na natin, tignan mo yung nanay mo, tignan mo yung misis mo, maganda ba yan? Amen, di ba? Kaya lang, unfortunately, sa panahon po ngayon, dahil sa gagandahang yan, hindi na po pamilya o asawa o anak ang nagiging una. Ang nagiging una ay yung ganda niya. At hindi ko sinasabi itong masama, pero makikita natin sa social media na nandun sila, nagtitiktok kung ano yung ginagawa para lang dumami ang likes to the point na nakakalimutan na nila ang kanilang pamilya. Ulitin ko, hindi ako against doon. In fact, okay lang yon. Pero wag kakalimutan ang kanilang asawa, ang kanilang anak. Amen, ang kanilang tahanan. Kasi yung iba doon, maganda nga sa panglabas, pero nakakalimutan ang tahanan at hindi rin natuturuan na magandang asal ang kanilang mga anak. Kaya sabi ni Solomon, ang pinakamatalinong taong nabuhay sa lupa, siyempre, bago ang Panginoong Hesus, mandarayang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Amen? So dapat pala sa mga nanay, ang inuuna ay ang ating Panginoon. Amen? Hindi sinabing wag magpaganda, hindi sinasabing wag kumuha ng likes sa social media, pero ang una sa kanya ay ang Panginoong Hesus. At sabi nga dito, he who finds a wife, siyempre pag mother, nanay yon, asawa yon, he who finds a wife finds a good things and obtains favor from the Lord. Sa Tagalog, ang mabuting may bahay ay isang kayamanan. Naniniwala ba kayo doon sa mga may asawa? Amen. Talagang amen. Siya'y pagpapala na si Yahweh lang ang may bigay. So yung mabuting asawa pala, ang may bigay nun ay ang Panginoon. Amen? Okay, tanong muna ako. Kung ang ulo ng tahanan ay lalaki, ano daw ang babae? Leeg. Hindi nila magets. Kung ang leon daw ng tahanan ay lalaki, ano raw ang babae? Trainor. Hindi pa rin nila magets. Ito na lang. Kung ang ilaw ng tahanan ay babae, ano raw ang lalaki? Tagapunde. Ayun, nagets na nila. Amen? Okay, tignan lang natin ito sa story na to. Matthew 15:21, umalis doon si Jesus, nagpunta sa lupa yung malapit sa Tiro at Sidon, isang Kananean nakatira doon na lumapit sa kanya. So ito, hindi to Hudyo. Sabi niya, sumigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kay sa akin. Bakit? Ang anak kong babae sinasapian ng demonyo at lahis na pinapahirapan siya. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ng kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, palisin nga po niyo siya. Napakaingay. O napakaingay daw mga nanay. Iniwala ba kayo doon? Hindi daw, hindi. Sabi yun At sunod ng sunod sa atin. So makita natin dito, yung nanay na to, maingay at sunod ng sunod sa Panginoong Hesus. Amen? At sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupal lang ng sambahayan ng Israel lamang o sinugo. So sinabi na niya, hindi ako para sa mga hintil, sa mga Diyos lang ako. Ito yung sabi niya nung una. Basically, tinetest niya yung babae. Ngunit lumapit pa rin sa kanyang babae. So hindi siya natinag sa sinabi ni Jesus. Sabi niya, para sa Hudyo lang ako. Sabi niya, lumuhod pa nga't nagmakaawa. Tulungan po niyo ako, Panginoon. So lalo pa siyang lumapit sa Panginoong Hesus. Kasi nung pinagtatoboyan siya, bakit? Kasi yung anak niya may sakit at ang alam niya makakatulong lang ay ang Panginoong Hesus. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibinigay sa aso. Parang sinasabi niya rito, yung kaligtasan daw nung una, para sa Hudyo lang Kinukuha mo. Parang ganun, yung mga commentaries yun ang sinasabi. At ang tingin pa niya sa mga hindi Israelita, aso. At yung mga Israelita talaga, nung una, ang tingin nila sa mga hindi Hudyo, aso. Ganun katindi, ganun kababa. Pero tingnan natin, kung ikaw kaya tawaging aso ng isang tao, ano sasabihin mo? Ano gusto mo, away? Diba? Pero ito tinawag na aso. Meaning, napakababa. Pero tingnan natin yung babae. Totoo nga, Panginoon. So, hindi niya
May wisdom tong babaeng to. Ngunit ang mga aso man ay kumakain ng mumong nalalaglag sa pag ng kanilang Panginoon. So hindi niya kinontra. Pero ang punto niya, ang gusto niya mangyari, gumaling ang kanyang anak. So nakita natin katangian ng nanay, no? Talagang lumalaban para sa kanyang anak, para sa kanyang pamilya. To the point na talagang hamakin siya. Dahil lang alam niya, kaligtasan lang ng kanyang anak ay nasa Panginoon. Tugon ng babae. Pero sabi pa niya, Panginoon. Sabi niya, ngunit ang mga aso man ay kumakain ng mumong nalalaglag sa pag ng kanilang Panginoon. So nakita niya rito, it's only by God, it's only by Jesus. Ano sabi ni Jesus? At sinabi sa kanya ni Jesus, ginang, ayun na, nagbago. Napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. At no, hindi gumaling ang kanyang anak. Nakuha ba ng nanay ang kanyang hinihiling para sa kanyang anak? Amen. So may pinagdaanan siya. Talagang sumunod siya sa Panginoon, nagmakaawa sa Panginoon, na humiliate pa siya, na pinababa pa siya, pero hindi natinag dahil nga mahal niya ang kanyang pamilya. Amen. So makita natin dito, unang katangian ng nanay ay may takot sa Diyos. Napakapalad ng mga may asawa at may nanay na ang kanilang nanay ay may takot sa Diyos. Pangalawa, yung nanay na tumatawag sa Diyos. Naalala ko ang nanay ko nung bata ako. Nagigising ako ng madaling araw. Magdadasal yung mother ko. So yun yung kanyang quiet time to the Lord. Nakayuko yan, nakaluhod. At di naman nakaluhod, yung nakaupo. Sa madilim, nagpe-pray siya. So doon ko nakita na talagang ang mama ko nagpe-pray. And then pangatlo, nananampalataya sa Diyos. So ito yung nakita nating katangian nung babaeng ito na nakuha niya yung kanyang kahilingan na gumaling ang kanyang anak. At kung ikaw ay may asawa o may nanay na ganito, napakapalad mo. Kaya ulitin natin sabi ng Proverbs 18:22, ang mabuting may bahay ay isang kayamanan. Amen. So talagang ang mabuting may bahay talaga ay kayamanan. Siya'y pagpapala na si Yahweh lang ang may bigay. Amen. At this point in time, talagang, tanong ko muna, mapalad ka ba sa iyong nanay? Amen. Tanungin na natin, mapalad ka ba sa iyong may bahay? Humina ng konti, ano? Amen? Kaya magandang umaga po. Happy Mother's Day po sa ating mga kananayan. Hindi lang makakita eh. Happy Mother's Day. Kung katabi mo ang isang asawa, sabi mo sa kanya, Happy Mother's Day. Kung nanay mo nandyan, sabi mo, Happy Mother's Day. Amen? At mapalad po ang SGCF Santa Maria dahil alam ko ng kanilang mga nanay ay may nanay na may makasa Diyos. Amen. Tayo po tayo mag-pray. Dakilang Ama, napakabuti mo forgiving us mothers na talagang isang pagpapala sa amin.